Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, isang masaya at mainit na pagbati para po sa inyong lahat na ating mga kababayang Pilipino at mga kababayang overseas Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang panig ng mundo. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya sa isa na namang edisyon ng programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. And of course, ito po ang ating programa ay hatid sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Operations Office. Kasama pa rin po namin naghahatid sa inyo ng programang ito ang ating Babangon sa makabayang serbisyo team mula po sa ating Master Control. Of course, nandiyan pa rin sina Ms. Susan Aizon, si Mr. Milo Jonella, and of course sa ating Wirecast nandiyan si Justin. And sa ating pong live audio streaming, walang iba, kasama rin natin sina Hero at si Jerome. Wala pala si Jerome ngayon. Si Hero na pala, tsaka si Stephanie Vicente. And of course, ang ating executive producer, of course, si Miss Stephanie Vicente. Ayan. At siyempre, ang ating pagbati sa ating technical supervisor, si Mr. Anthony Pimentel. Alright, ang ating pong programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko ay inyo pong nasusubaybayan live sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And sa ating live real-time audio live streaming sa pamamagitan po yan ng ating PBS radio app. Alright, kaya't inyo pong tangkilikin ang ating iba't ibang mga social media platforms para po masubaybayan ninyo ang mga programa natin dito sa Radyo Pilipinas World Service at itong programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. At para po sa edisyong ito ng programang ito ngayong araw na ito ng Miyerkules, ikalima na po tayo sa buwan ng Nobyembre, tayo naman po ay magtutungo sa bansang Morocco. At tayo makikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Rabat, Morocco. At makakasama natin, makakapanayam at makakapiling natin live from Morocco. Walang iba kundi ang ating Philippine Ambassador to Morocco, His Excellency Leslie J. Baha. Okay? Nasa linya na po natin siya ng communication. Alright? Magandang araw po, Your Excellency Leslie J. Baha. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Magandang umaga po mula sa Rabat, Morocco at magandang hapon po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Alright, magandang araw po, Your Excellency Baha. Your Excellency, kung pwede lang po na medyo i-adjust natin yung audio para maitaas lang natin ng konti. Ilapit lamang po natin yung ating camera na gamit upang mas lumakas ng kaunti po yung ating audio feed mula po at your end. So thank you very much po, Your Excellency Baha. So Your Excellency, siguro ang unang katanungan po namin ngayon dito, how would you describe the relationship between the Philippine Embassy and the host country, which in this case is of course Morocco? Maganda po ang relasyon ng ating dalawang bansa. I don't know if you know, ngayong taong ito, 2025, we are commemorating the 50th anniversary of the diplomatic relations between the Philippines and Morocco. So marami po kaming mga aktibidades na isinagawa para i-commemorate itong historic milestone na ito. I would like to think that because of this 50th anniversary, mas matatag pa po ang ating relasyon. And we hope that in the next 50 years, it will become even stronger. All right. So 50 years na pala, 50 years going strong ang ating relationship with Morocco. So
Kamusta po ang trade agreements natin with Morocco? May standing bilateral trade agreements po ba tayo sa kanila? Wala pa po tayong bilateral trade agreements. We're working on that. Pero po, since nag-reopen ang ating embahada 5 years ago, we have seen the trade figures going up. Mhm. Actually, it's by several percent. So things are picking up, although it could be better. So we're working hard with on a government-to-government basis, as well as on a business-to-business basis. We'd like to see our chambers of commerce interact more frequently so that the private sector can come in. Pero bumubuti po ang kalagayan ng ating relasyon sa ekonomiya sa ating dalawang bansa. You mentioned, Your Excellency Ambassador Baha, that we just reopened our embassy 5 years ago. So matagal pong nagsara? We reopened in 2020 after being closed for 27 years. Uy. So minabuti po ng ating pamahalaan na buksan muli ang ating embahada dito dahil na nga po kailangan natin ang strengthen ang mga relasyon natin sa Morocco at sa Northern Africa, at saka po ang malaking posibilidad ng trade between our two countries and our two regions. Can we say, Ambassador, that Morocco is what we call this, mas may maritime industry ba dyan sa Morocco? Well, it is a maritime country and it is very close to Europe. So and it is one of the leading economies of Africa. So there is that great potential for us to tap these opportunities, and I think we are doing so. Plus, Morocco is also interested in the ASEAN region. So there is mutual recognition of each other's potentials. Pero as of now, meron pa ho ba tayong jurisdiction? May iba pa bang jurisdiction ang embassy natin sa Morocco? May mga consulates po ba tayo? Meron pa po tayong 4 na bansa na kino-cover from Rabat. These are Mauritania, Mali, Guinea, and Senegal. Uy, 4 pala. So, based on the data that you have now, Ambassador, how many Filipinos do live and work in Morocco and under those jurisdictions? Actually po, based on the figures that we currently have, we have about 4,000 Filipinos in Morocco, which according to figures that we have seen is the biggest number in the whole of Africa. Meron pong mangilan-ngilan din tayong mga kababayan na sa ibang bansa, pero hindi po umaabot ito ng 100 dun sa 4 na bansa pong sinabi ko. Alright. Mostly po, ano po ang hanap buhay o occupation nito mga Filipinos na ito? Marami pong occupation ang kanilang ginagawa rito. Karamihan po kasambahay po sila. Meron din po tayong mga hospitality workers nasa hotel, sa spa, restaurants. Meron din po tayong mga professionals like engineers and accountants. So marami rin pong ibang profesyon. Okay, alright. And since na nag-reopen po tayo, medyo 5 years pa lang po pala, no? Nag-reopen ng ating embahada dyan sa Rabat, Morocco. Pero in the span of that 5 years, what are the common problems po na nakikita ninyo encountered by our OFWs or Filipinos living and working in Morocco? Basically, if I were to describe it, the living and working conditions here are far better than in some parts of the world that we find our kababayans. Kalimitan po ng mga problema nila is either problema po sa sahod na hindi agad na ibibigay, o problema po sa mga employer na hindi nila makasundo. Other than that, wala pong malalaking problema ang aming nahaharap dito sa Morocco. Well, that's nice to hear. Pero okay, that's nice to hear. Pero as of now, sa ilalim po ng jurisdiction ng ating embahada under your stewardship, under your leadership, meron po ba tayong
hina-house ng mga Filipinos or being sheltered in our embassy? Meron po tayong migrant workers office po dito sa Rabat. We're very fortunate to be the only one in the whole continent to have that MWO. Currently, the MWO has a separate office from the embassy, but it is part of the embassy. Meron po tayong 4 na kababayan na naghihintay po ng repatriation pa uwi sa ating bansa. Oh, okay. Repatriation. And those po, itong 4 na kababayan natin na naghihintay ng repatriation, provided assistance to, siguro po dun sa ating assistance to nationals. Ano po, Ambassador? Iba-iba po, meron pong galing sa ating gobyerno, meron din pong galing sa kanilang mga agency na nag-hire sa kanila. Alright, sige. Pero kasi po, ito gustong-gusto ko itanong kanina pa eh. Pero ang Morocco kasi, the way I understand it, like you said, it's a maritime nation. Alam ko ang Morocco also is also known for its tourism industry, no? Yung kanilang mga tourism spots. How do we promote this? Paano tayo how do we capitalize on this, yung ating embassy? On the tourism industry of Morocco? Medyo hindi natin narinig si Ambassador. Medyo malayo. Tungkol sa how do we capitalize on the tourism industry of Opo, Morocco? paano po natin yung ating pong I know the Morocco is also a powerhouse pagdating sa tourism, pero of course ang Philippines is also promoting our own tourism industry dito sa iba't ibang bahagi ng bansa. How does the Philippines promote yung ating tourism industry sa Morocco? Okay. Maraming salamat po. Yes. We are since we also reopened, we have been trying to beef up the tourism promotion here. Of course, the best selling argument is that Moroccans can visit the Philippines visa-free for 30 days. Sabi po nga po namin, kung bigla kayong mag-isip ngayon na gusto niyo pumunta sa Pilipinas bukas, pwede na kayong bumili ng ticket, then you can hop up on the plane and then be in the Philippines visa-free for 30 days. Of course, we are coordinating with the Philippine Department of Tourism in doing promotion activities. We did one 2 years ago wherein we invited travel agents from Morocco, and we had speakers from the Department of Tourism to promote Philippines as a tourism destination. And we're also working closely and directly with local travel agents here to see how we can promote specific destinations in the Philippines for Moroccans to visit. Wow, okay. And do you see po, Ambassador Baha, Your Excellency, may similarities ba ang people of Morocco sa mga kababayan nating Filipinos? And how does the people of Morocco, the government of Morocco, receive our kababayans? Kamusta po tingin nila sa atin, lalong-lalo na sa ating mga Filipinos living and working in their country? I think we have long historical relations with Morocco, and that they are, as a people, very warm. So tanggap na tanggap po tayo mga Pilipino, kagaya na sa ibang bansa, dahil po ang kababayan natin ay may kakayahang magsalita po ng Ingles, masipag po at mapapagkatiwalaan. So I think our mga kababayan natin ay well-liked, well sought after. And also, people are always looking for a Filipino instead of some other nationals. And of course, our Filipino communities dyan po sa Morocco are in constant contact with sa inyo po ngayon dyan, since na, well, I could understand kasi kung 2020 lang tayo nag-start ng ating embassy services dyan. So medyo matagal-tagal din silang na nawalan ng pwedeng puntahan, takbuhan na embahada, representing the Philippine government. Pero ngayon, we make it a point po na especially in the first 2 or 3 years na nagbukas po ang embassy, nag-outreach po kami sa buong Morocco sa mga lugar na marami po tayong mga kababayan.
And then, especially that was the time during COVID. So kami po talaga yung lumalapit at Mhm. Mhm. pumupunta sa kanila kasi mas madali po kami pumunta kaysa sila pumunta dito sa embahada. But right now, we have established more or less a mechanism that madali po silang makapunta dito sa amin sa Rabat. Meron po kaming mga hotline. Meron pong hotline ng embassy, meron din pong hotline ang MWO Mhm. para matawagan nila kami kung kailangan sila sa amin. Mhm. At kung anumang impormasyon po, we have social media platforms that they can reach us. May FB po kami, meron po kaming website that is easily accessible and is always updated for any information that anyone would like to know. Okay. So, may mga activities set po ba kayo, Ambassador, ang ating Philippine Embassy to establish further this relationship with our Filipino communities? Meron po. Since 3 or 4 years ago, we have instituted 2 big activities geared towards the Filipino community. Every June po, meron kaming Pistang Pinoy. This is like Filipino community-led event that meron po kami dito mga bazaar dito sa likod po ng embassy. Para po kasiyahan sa pagdiriwang ng ating Independence Day. At ngayon pong December, every December po yung ginagawa namin. Meron din po kaming Paskong Pinoy, Christmas party po ng buong community. Ganon din po ang style. We have bazaars, meron pong mga games, may mga shows that contribute to the solidarity of the Filipino community here. Of course, as I have said, every now and then po, kung minsan may meeting kami, kung may kailangan pong ipaabot sa ating mga kababayan, at we keep the community informed through the social media and the website. Alright. Well, matanong ko lamang po, Ambassador, kasi usually tinatanong ko rin ito sa mga ambassadors natin at mga iba pang ambassadors at Philippine consulates, maging ng ilang mga community leaders kapag nagkakaroon po kami ng pagkakataon. Ano ba ang pinakasabihin nating traditional or cultural trait ng Pilipino na ika nga po na ipagmamalaki natin sa ating host country, lalo na kapag nagkakaroon tayo ng mga activities with the host country, lalo na pagdating sa mga pagkain. Ano ba ang pinopromote natin na pagkain diyan? Lagi adobo ba ang mas kilala nilang pagkain o meron pang iba na ika nga na ilalatag natin sa kanila kapag we have this activities sharing with the host country? Marami rin po. Adobo is one of the best known Filipino food. Chicken adobo po sinaserve namin dito kasi po Muslim country po. Pero during summer po, like we had a bazaar last August, ang pinakasikat po yung ating halo-halo. Dahil po mainit ang panahon during August. So halo-halo. And then may nakahiligan na rin po nila yung mga iba nating mga kakanin. So they have taken a liking for these rice-based dishes natin, pang merienda, pang dessert. And so yun po, every now and then we try to input in whether in our receptions or in our whatever gathering that we have. But we serve also pansit. Wow, okay. So we were able to promote Filipino cuisine here in Morocco. Meron din naman po kasing nabibilihan ng mga ingredients dito. Kung minsan po yung ating mga kababayan mismo nagdadala rin para may matikman silang something familiar dito sa Morocco po. Alright. Now, siguro second to my last question dito, Ambassador, balikan ko lang po yung 4 na Pilipino na o scheduled to be repatriated, babalik dito sa bansa. Ito po bang 4 na Pilipino na ito, ano po ba yung, without being specific, para ma-protection din naman po yung kanilang identity, ano po ba yung mga naging problema
at kinakailangan natin silang i-repatriate pabalik dito sa bansa? Well, specifically, hindi po sila makakope sa trabaho at saka hindi po makasundo yung kanilang employer. Those are the two main reasons. Narinig po nila? Okay. Sige. Medyo nawawala yung audio ni Ambassador. Ang sinabi ko po, dalawang rason. Hindi po sila makakope sa trabaho. Okay. Nabibigatan or hindi nakasanayan na ganun kabigat at trabaho. At ang isa pa po ay hindi makasundo yung kanilang employer. Okay. Alright. So ito pong apat na Pilipino na ito, kailan po ba ang time frame na maaari silang makabalik na dito sa bansa, sa Pilipinas? Within the next few weeks po. We're working with their foreign recruitment agencies para po mapatagan sila sa atin. Alright. Sige. Wow. Okay. Well, alright. My last question for today po, Ambassador, Your Excellency. What challenges do you see ngayong nakapag-re-establish na tayo ng ating diplomatic ties, well, particularly the embassy, yung presence natin dyan, na ibalik na natin since 2025. So, what do you see are the challenges facing po ang ating embassy sa pangunguna po ninyo to further strengthen our bilateral and diplomatic ties with Morocco? Well, there will always be challenges, but we should look at them more as opportunities. So as gaya na po na rin nasabi ko kanina, we are celebrating this year 50 years of diplomatic relations. We have strengthened our relations politically through various exchange of visits. So economically, tumataas na po ang trade natin with Morocco. Culturally, mas nakikilala po ang mga Pilipino at ang ating bansang Pilipinas. And of course, on the consular level, mas napapatatag po natin ang pagtulong sa ating mga kababayan dito sa Morocco at sa apat po na bansa na kino-cover namin. So I think rather than seeing them as challenges, we see them as opportunities for the embassy to be able to serve them better, closer, and more effectively. Alright, maraming salamat po, Ambassador. Pero before I let you go, inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon, lalong-lalo na dyan po sa bansang Morocco, hindi lang po sa Morocco, kundi sa mga kababayan nating mga overseas Filipinos na nakikinig po sa atin at nanonood all over the world. Go ahead po, Ambassador Baha. Maraming salamat po. We are very fortunate to be working here in the embassy and for the Philippine government. Maasahan po nyo na bukas po lagi ang aming pintuan para sa lahat ng ating mga kababayan. Sa abot po ng aming makakaya. I always say that sa abot po ng aming makakaya. Hindi po dahil na nandito kami pwede nating maibigay lahat. Pero gagawin po namin lahat pwede namin magawa. So we're here to serve and be of service to the Filipino people and to the Philippine nation. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po, Your Excellency Leslie L. Baha, ang ating Ambassador to Morocco. Thank you very much for your valuable time. Salamat din po sa inyong lahat. Thank you very much. Ang ating pong Philippine Ambassador to Morocco, His Excellency Leslie J. Baha. At sa pamamagitan po ng panayam niyan, tayo po'y magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Pero bago po tayo tuloy magpaalam, paalala lang, please like and follow our Facebook official page, Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Please like and follow. And of course, sa ating YouTube channel, pakisubscribe na rin po and download our PBS Radio app, eBox PBS Receiver. Maraming salamat po sa ngalan ng lahat na bumubuo ng ating programa mula sa ating Master Control sila Susan Aizon, si Milo Jonella, and of course, andyan pa rin sila Hero, si Justin, at ang ating Executive Producer, si Miss Stephanie Vicente. Maraming salamat sa ating Philippine Embassy
dyan po sa Rabat, Morocco at sa lahat po ng ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa bansang Morocco. Maraming salamat. Ito po ang programa ang babangon sa makabayang serbisyo publiko. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.